So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ngayon nga po, medyo nakakainitan ngayon itong KOJC at saka si Trillanes. Kasi alam naman po natin, no, na ito sobrang basic lang nito, no. Gaano ba kadami yung membro ng KOJC? Di ba sabi nga po ni General Torre, nung sila nga daw po pumunta daw po sa KOJC para huliin si Kibuloy, yung sinasabi nilang milyon, wala daw pong milyon. At least 2,000 lang daw, no? Or 1,000 lang ata yung umarang sa kanila. Kasi kung meron kayong million na followers sa inyong kulto, dapat meron kayong at least, di ba, maharangan ninyo si General Torre nung panahon po na yon, nung arrestuin nga si Kibuloy. So ang point natin dito, no, malinaw naman po talaga na bullshit po yung million followers na yan na pinoproclaim ng KOJC. So malamang baka 1,000, 2,500. Pero ang tanong dito ni Trillanes, kung gaano kaliit itong members ng KOJC, bakit ang dami nilang air asset? Helicopters, private jet, may sariling eroplano. So kaya na sinasabi ngayon nila dito, ni General Torre mismo at saka ni Trillanes, itong mga air asset ngayon ng KOJC, kay Duterte po yan. Alam niyo mga babayan, no, nakikita po natin dito kung gaano kalupit po yung tandem na ni Kibuloy at ni Duterte. Kasi ito for example, alam naman po natin na yung religion sa Pilipinas, alam kong kulto yung KOJC, no? Alam kong kulto yan, alam natin kulto yan, pero sa batas po natin, religion po sila. religion yan sa batas natin. Alam naman po natin mga kababayan, no, na yung religion po sa Pilipinas, hindi ino-audit ng BIR. Hindi nagbabayad ng tax. At pag ganyan yung sistema sa Pilipinas mga kababayan, na yung religion nga po hindi nagbabayad ng tax, hindi ino-audit, walang SEC, pwede pong gawing money laundering po ang religion. Gusto nyo ba? Pwede pong gawing money laundering ang religion. For example, si Digong magdanakaw, o itago nyo sa KOJC, hindi na po ma-audit yung pera sa KOJC. Wala na, nalinis na eh. Kayong mga bobong mga DDS ba, naisip nyo ba yun? Kaya nga naka-freeze pa rin po yung yung asset ni Kibuloy ngayon kasi nga po, mukhang ganyan po ang ginagawa ni Duterte dati. Hindi nyo ba naisip na kung bakit sobrang dikit ni Digong tsaka ni Kibuloy? Na alam naman po natin na pwedeng taguan ng pera para maging money laundering yung mga nanakawin ng isang politiko sa religion. For example ito. So sabi dito ni Torre, no, Torre echoes Trillanes claim Kibuloy became Duterte money laundering front. Sobrang basic dito. Ano ba nangyari sa Pilipinas? Ba't ganyan po, no? Well, kayo ba? Pabor ba kayo na kailangan na bang i-audit ng gobyerno ang kinikita ng isang religion tapos naka-disclose? For the privacy, para sa respeto na rin ng religion, no? Sa tingin niyo ba, napapanahon na po ba ito? Malupit talaga si Digong, no? Magaling si Digong talaga, no? Magaling siyang politiko, no? Kita niyo, nakipagkaibigan sa isang Kibuloy para itago yung pera. Money laundering. Baka nga si Sara, baka meron din dito. Di natin alam. Former Philippine National Police Chief Nicolas Torre III took to social media on Thursday, so April 30 pala ito, tagal na pala nito, to echo former Senator Trillanes claim that Apollo Kibuloy was prop up as former President Rodrigo Duterte natural money laundering machine. So wala nang kahirap-hirap, di ba? Pag nakaw ng pera, tago kay Kibuloy. Talagang natural money laundering machine po talaga ito. Kaya ang spoiled yan si putang ng Kibuloy na yan kay Duterte. Kahit nga manggahasa ng bata, okay lang kay Digong eh. Kasi nga, di ba, prop up as natural money laundering machine. Siyempre si Torre galit na galit dito, no? Si Bakalan Torre yun. Sabi dito, okay na yan, gets na yan, okay. So, sabi dito, okay, sabi ni Trillanes to so what we uncovered, the private jets or helicopters brought by Kibuloy, those were his Dutertes, because if you look at it, he used them more often than the true owner. More than Kibuloy. Okay, so sabi ni Trillanes, atin na nyo no, ayon nga po kay Trillanes, bakit mas
madalas pang ginagamit ni Digong yung mga eroplano at saka mga helicopters ni Kibuloy no kumpara nga sa sinasabing may-ari. Ngayon na pinapalabas ngayon dito ni Digong no na ako yung mga eroplano na yan, pahiram lang sa akin ni Kibuloy yan, ganun lang yun. Pero kung makita naman natin no na ang laging gumagamit ng mga eroplano na yan, si Digong. So sabi pa dito continue natin. Trillanes also claimed that Kibuloy was used to make the alleged transaction harder to question because, di ba? Because of his religious organization. Ayun nga di ba? Hindi mo talaga pwedeng tanungin si Kibuloy dito kasi nga po, kaya sabihin na nga natin kulto, kulto yan, yung religion ni Kibuloy, registered po yan sa Pilipinas as religion. Alam niyo, dyan talaga ako nagugulat Sa tingin niyo ba, makakabili ba si Kibuloy ng ganyang karaming era asset? No, sa ganyang kakonti ng kanyang mga miyembro? Karamihan pa ng mga miyembro niya, yung nagbebenta ng pastillas, nagbebenta ng ballpen. Puta, nagbebenta ka ng ballpen, makakabili ka ng eroplano? Ewan ko lang, no? Ewan ko ba, no? Obvious na money laundering naman po ito, mga kababayan. Kaya nga, AMLAC! Huwag palaging nakalak ang paa, AMLAC! Sige nga, walang yan. Okay. So, and Kibuloy, they prop him as Presley so he could become his natural money laundering machine. Because you cannot question religion. No? Ganyan ka sa Pilipinas. But then if you look at Kibuloy's church, it does not have the capacity to raise that amount of money. Di ba? Sobrang sa mga nangyayari sa mga sobrang basic, no? Sobrang basic pero talagang may tama po talaga si Trillanes dito. Katas ng otap po nga, no? Alam nyo, hindi naman masarap yung otap ni binibenta ni Kibuloy. Nakabili ako nun Yung pastillas masarap, no? Medyo may kamahalan lang. Pero masarap yung pastillas nila, no? And then napansin nyo ba, no? Kasi kalakasan ni Kibuloy talaga nung yung pagbebenta-benta nung panahon ni Digong Kung mapapansin niyo yan mga kababayan, no? Ito napansin ko sa mga nagbebenta kay Kibuloy Yung taga-benta niya ng otap, malimit diyan babae maganda. Pag babae maganda, ang target niyan na pagbentan mga lalaki. Napansin ko yan Tapos, may mga gwapong mga lalaki din na nagbebenta din po ng otap. Ang target naman ng mga yan, mga babae. Tsaka mga bakla. Pagbebenta nila ng otap. Tapos pag tinanong mo na ikaw kay Kibuloy ka alam niyo sagot nila, di po Muslim po kami. Muslim po ako. Para syempre magkaroon ng hesitation puta Muslim pala to Ganun sila kapag subukan niyo. Alam ko meron pa rin ngayon Sa market meron pa rin sa Taguig. May nakikita pa rin po ako diyan na nagbebenta nga po ng otap ni Kibuloy. Pag tinanong niyo sila, kay Kibuloy ka ba? Ang sagot ng mga Muslim daw sila. May hesitation, Muslim yan di ba? So ngayon ito yung interview ni kanina ni dating PNP chief, no? Nicolas Torre III. Mga testimonya din sa dito sa House Justice Committee. Naniniwala kayo na yung mga sinabi ni former Senator Trillanes na mas malaki ang ibig sabihin ang impluwensya ni Pangulong Duterte compared kay Kibuloy na sinasabing mamay-ari ng mga aircraft or mga syempre in terms of yung mga eroplano na ginagamit talagang pag-aari din talaga ni dating Pangulong Duterte? Ang sinasabi ko lang po is that nang tayo ay nandun sa Davao at ini-implement ang warrant of arrest kay Kibuloy, hindi ko nakita yung sinasabing napakarami niyang tagasunod. Dahil kung sinasabi niyang milyon ng kanyang tagasunod buong mundo. Si Kibuloy ito si Kibuloy. Sa 16 days. Ni Kibuloy. Sana hindi nung 16 days na nandun tayo sa loob at hinahanap natin siya sa kanyang KOJC compound. Hindi sana ang nag-rally doon, wala nang tigil at dahil milyon nga ang kanyang tauhan, sabi niya. Pero wala tayong nakikita ganun So, hindi talaga ma-explain sa side ko kung bakit ganun karami lang ang nakita kong tao doon. Mga 1,000 lang yun Tapos nung kanyang 39th anniversary, noong September 1, 2025, supposedly, milyon ang darating worldwide. At totoo nga, may mga nagsidatingan, may mga
may mga panakanakang dumating galing ibang bansa na mga pastor nila, mga ministro nila, at mga miyembro nila, at pati rin sa ibang bansa, sa ibang parte ng Pilipinas. Pero ang total count nila nung gabi na yun ay 2,400. At ang iba doon, na-detect pa namin na mga hapot lang, na mga tao galing sa ibang kalapit na grupo. Ano ba, million daw po yung member ni Kibuloy, pero 2,400 lang pala pumunta doon sa mismo isang malaking congregation nila. Puta ko, million yan mga kababayan. Dapat at least mga 100,000 dapat yung pupunta. Di ba sa laki ng Coliseum ni Kibuloy, dapat hanggang labas may tao. Hindi ako nakakita na ako ng 100,000 na tao. No, kasi nung Visayas rally ng unit team nung dati sa Iloilo, pumunta ako nun 100,000 po yung bilang nila. Ang daming tao talaga, sobrang daming tao. No, maliligaw ka talaga. Isipin nyo yan milyon ng ang sinasabing member ni Kibuloy, pero nung may congregation 2,400 lang, tapos hakot pa. So tingnan nyo to sabi dito Takero, matagal nang ginawang tanga ni Digong nyo ang mga Pinoy, maraming naging tanga. Ito yung sinasabi ko nga mga kababayan bago po naging presidente si Digong mga ka-streetwise tayo mga Pilipino tayo po religyoso po tayo, di ba? Meron po tayong galang sa simbahan tsaka sa Panginoong Diyos, di ba? Ganyan tayo nung bago maging presidente si Digong. Tapos bago po maging presidente si Digong mga kababayan, tayo po hindi tayo mahilig magmura. Well, siguro expression, pero magmumura ka talaga, di ba? Ganon. Wala, di tayo ganon. So bago nga po maging presidente si Digong mga kababayan, bago siya naging presidente, tayo mga Pilipino ayaw natin ng patayan. Tayo po naniniwala po tayo sa due process. Pero nung si Duterte po naging presidente, lahat po yan nawala. Ngayon okay na pumatay. Oo. Basta sinabi ni Digong, tutang naman mga gago nga. Ngayon okay lang murahin yung Diyos. Basta si Digong ang gagawa kasi nagbibiro lang. Di ba? Ngayon okay lang na bastusin ng mga kababaihan natin. Manyakis si Digong, putang inang yan. Manyakis siya, matanda na yan. Ba nakita nyo, di ba nakipag-picture yung mga babae na mga naniniwala sa kanya, gumagapang yung kamay Tapos gusto pa manghalik sa labi. Manyakis nga. Dati bawal sa atin yan. Pero nung naging presidente si Digong, okay na. Okay na yan. Basta si Digong ang gagawa. Takinan talaga ng mga didis na to, mga putang, hindi nilang mamatay Putang ilan to. Okay, continue. Din siya at dinikisan lang nila para maging part lang ng kanilang selebrasyon. So, medyo questionable sa akin yung number ng tao. At kung kaya, yun nga, kung hindi galing sa mga miyembro ang mga ginamit ng pera para sa kanyang mga infrastruktura doon sa pagkalaki-laking supposedly biggest indoor arena sa buong mundo, saan nagagaling ang pera? Yun lang naman ang sinasabi ko. Okay, so pali ang feeling nyo, the bigger influence talaga is from the camp of si President Duterte, former President Duterte, at saka ang tingin nyo rin, hindi pag-aari ho ni Pastor Kibuloy yung mga aircraft, ito ay pag-aari talaga niya. Yun kasi sinabi ni si former Senator Trillanes, pag-aari daw talaga ni former President Duterte? Ang sinasabi ko lang is, baka walang kakayahan si Kibuloy na bilhin ang lahat ng mga yan. Kung ang basihan lang natin ay ang dami ng kanyang mga supporters. So, ang tanong nga dito, saan galing yung pera pambili? Diba? Saan galing yung pera pambili? So, malamang kay Digong nga. Baka kay Digong galing nung siya presidente rin, grabe magnakaw. So, ngayon dahil nga po dyan, mga kababayan, galit na galit itong si Baklan Torion. Kaya pala Torion pala to, mahilig sa Toron. Itong baklan. Hindi na kasi kung magsalita si Torin, parang bakla Hindi ko masasabing bakla siya. At wala namang problema sa pagiging bakla, pero para talaga siyang bakla mga kababayan. Lalo pag nagsalita. So ngayon, tingnan nyo to So dahil nga po na, ayun po ngayon ang sinasabi nga po at claim ni Nicolas Torre at ni Trillanes, ito sa Baklan Torin, galit na galit. At tingnan nyo sabi niya dito. Okay, panoorin nyo to. Clear evidence now. Present your evidence. Clear evidence linking
President Rodrigo Duterte to the acquisition of the helicopter and airplane. Kasi if you can prove it, nandito po ang mga officer po ng KOJC. Dito May mga officer. May mga officer, sila daw magpapatunay na may mga officer daw po yung KOJC. So, nandito daw po totoo yung claim. Sino ba yan mga yan? Sino ba yan? No? po sa aking left side, si Ma'am Neng Lisada. Officer po siya ng KOJC. Jen. Ba't ano, mga walang alam eh. Alam niyo yung gano'n, no? May magpapatunay dito, nandito to sila sa Trillanes. Itong babaeng to. Jen. Wala, mukhang ano eh. Mukhang pinagsawaan na ni Kibuloy ata to. Anong lasa ng kikim ni Kibuloy? Siyempre, tayo na kakampi kay Kibuloy yan. Di ba? Mukhang ano rin eh. Mukhang Palmolive lady din eh. Ewan ko ba? Lapit itong mga hayop na. Ma'am Neng, tanungin kita. Papayag ka ba, pipirma ka ba ng dokumento na Alam niyo kung ganyan pala yung claims ninyo, no? Na may pirma ng dokumento. Buksan niyo yung asset ninyo. Di ba magpa-audit kayo? O di ba? Magpa-audit kayo. Kasi nakatago po, nakakulong yung religion, no, para po, di ba, para po hindi po ma-open yung asset ng isang religion organization. O, kayo na nag-open. Papahirapan niyo pa si Trillanes eh. Kayo na mag-open. Buksan niyo yung asset. Paano niyo nabili yung helicopter? Paano niyo nabili yung mga aeroplano? Kasi may pwedeng panggalingan yan eh. Madali lang naman yun eh. ibigay mo kay Senator Trillanes at saka kay Nicolas Torre kung mapatunayan nila na kay Presidente Rodrigo Duterte Baklang bakla talaga to. Baklang bakla talaga si Torion. Uy, nagdidemanda yan ha, puta. Loko-loko yan. Pag yan napiko, nagdidemanda yan si Torion. Ang mahirap pa dito, pag dinimanda ka ni Torion, doon kayo didemanda sa Davao. So pupunta ka doon. Naku, ingat pala tayo, ingat tayo. Baka matulad tayo kay Melo Yap. Baka matulad tayo kay Melo Yap. Dinimanda ni Torion. Kilala niyo si Melo Yap, di ba? O, kaibigan natin yan eh. Yeah. yung mga eroplano at helicopter. Papayag ka? Deal or no deal? Go ahead. Deal. Walang atrasan. Ayun. Dito naman sa aking right side, Ma'am Nori, being an officer of the KOJC, would you sign a document Ayan. Si Ma'am Nori naman. O, tinan mo lang si Ma'am Nori. transferring your precious assets such as the helicopter and the airplane to former Senator Antonio Trillanes and Mr. Nicolas Torre, Mr. na siya ngayon kasi hindi naman siya general, to Mr. Nicolas Torre, i-transfer nyo sa kanya pag napatunayan nila ngayon na kay PRRD daw yung mga assets na yon. Deal or no deal? Deal. So anytime na mapatunayan nila, Jen. Mukhang mga walang alam tong mga to. Mukhang mga walang alam eh, no? Mukhang na ano lang eh, no? Na nabembang lang ni Kibuloy itong mga to. Ay naman Kibuloy, wala kang awa, ayop ka. Sana kung anong ginawa mo sa mga kabataan, Kibuloy, no, sana ganun din ginagawa nila sa'yo sa preso. Alam niyo, sana ganun sana mangyari kay Kibuloy, no? Well, alam naman natin na ano yan, na due process ang tawag dito, no? Pero, sana, no, kung ano man yung ginawa ni Kibuloy sa mga kababayan sa KOJC, sana ganun din gawin sa kanya sa kulungan, yung pagdadamitin ng kulay puti, no, na naka-sleeveless. Tapos, papaliguan ng Palmolive, di ba? Ganyan. Tapos papapuntahin kay Mayor. Oh, Mr. Kibuloy, punta ka na kay Mayor. Ito Palmolive, oh.
Maligo ka na. Utak, ina mo. Ayan, tapos ngayon si Kibuloy nakita niya, no, si Mayor, kalbo na malaking katawan. Ano, pastor? Sige, higa ka na. Higa ka na. Tapos si Kibuloy, no? Siyempre, pinahiga na. Nanginginig yung katawan, gumagano yung kamay, oh. Nanginginig. Sana kung anong naramdaman ng mga kababaihan nun, sana gawin sa'yo sa kulungan, buka ka ng ina ka. Dalawa kayo ni Digong. Putang ina nyo, di na lang kayo. Nako, ewan ko ba. Ewan ko. So, by the way, mga kababayan, no? So, iwanan na po natin yung topic na yan, no? So, ngayon, mga kababayan, so kayo po, no? Anong masasabi nga po ninyo dito nga po sa usapin ng asset, no, ni Kibuloy? Na kayo ba, naniniwala ba kayo na posibleng money laundering talaga itong ginawa ni Digong? Nung siya yung naging presidente ng Pilipinas at tinatago lang po talaga. Actually, kung ito yung point dito kung nakapagtago nga si Digong ng air asset dyan nga po sa KOJC, malaki din po yung posibilidad na baka pati pera. Baka pati pera nagtago din si Digong. Baka alaga pa si Kibuloy sa kulungan baka si Kibuloy mga kababayan laging mabango yun sa kulungan. So, next topic tayo. Actually, meron akong napahaba yung ko. Hindi ko kasi magkwento, kaya papahaba yung topic natin. So, ito pag-usapan natin to, ito.